Kinekwestiyon ng Senado ang mga pogo na nagre-rebrand lang umano bilang internet gaming licensees. Ito'y sa kabila ng total ban ni Pangulong Marcos Jr. Nangako naman ng PAGCOR na ititigil nila ang operasyon at kakanselahin ang visa ng pogo workers bago matapos ang taon. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Yung pogo, kalokohan yan. Walang nananalo dyan. Lahat puro talo. Yan ang patutsada ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig ng Committee on Games and Amusements kaugnay ng naunang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na ipasara lahat ng pogo sa bansa. Ito'y bilang tugon sa mga lumalalang kaso ng human trafficking, money laundering at harassment. Nagre-rebrand lang daw umano kasi ang mga pogo bilang internet gaming licensees. It seemed to me na parang niloko si Presidente. Parang in-scam, binudol si Presidente. Kasi nga po, ang pagkakaalam ko, meron pa rin pogo. Ang nangyari, yung pogo, binihisan lamang. Depensa naman ni PAGCOR Chair Al Tenco, nagsimula na raw ang kanilang pag-iimbestiga. From 46 nung SONA, 41 na lang po ngayon. So 5 na po yung kinansila namin because of numerous violations. Pero paglilinaw ni Senate President Chis Escudero, iba pa ang 46 na natitirang mahigit 150 na illegal na pogo na dapat nang masawata. Pero giit ng PAGCOR, may mga nagboluntaryo ng magsara at nangakong wala ng pogo at kakansilahin ang mga working visa ng mga foreign pogo workers hanggang katapusan ng taon. Yung hub po sa Cavite at yung buong grupo na yon, on or before December 15, ang commitment po nila sa PAGCOR, mauuna po silang magsara na. Samantala, paalala naman ni Senator Mark Villar, bigyan ng trabaho ang mga Pilipinong maaapektuhan. Dito sa Senado, kailangan natin siguraduhin na magiging maayos ang implementasyon ng pagpapasara sa mga pogos upang walang Pilipino ang maagrabyado. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.